Coldly ingbesmid ni Shang, natatakot. Kaya nga isang galaw lang ang plano kong gamitin. Kapag hindi kita nahuli sa isang patama, agad akong dadawit. Nangutya si Li Yunxiao, akala mo ba ay nakabalik ka na sa iyong sukdulan bilang martial emperor? Ang huliin ako sa isang patama lang, napakalaking katuwaan. Gumawa si Shang ng isang hand seal gamit ang isang kamay, at pinalatag ito sa armillary sphere. Agad na pumutok ang gintong liwanag mula sa lahat ng dako ng armillary sphere, na naging mga celestial stars ng cosmic galaxy sa kalangitan. Marahas na ng inig ang puso ni Li Yunxiao. Ang kontrol ni Shang sa armillary sphere ay higit pa sa sarili niyang pagdomina sa Divine Realm Tablet. Kung bumagsak ang patamang ito, baka nga hindi niya ito kayang tiisin. Agad siyang gumawa ng seal gamit ang isang kamay para kontrolin ang Divine Realm Tablet, habang sabay na itinatanghal ang three-headed six-armed golden body Dharma form. Bawat kamay ay humahawak ng isang 9th grade 9th artifact, habang ang isang nakayanig daigdig na presyon ay agad na pumutok. Ano? Lumabas ang pagkagulat sa mga mata ni Shang habang nagtanong sa malalim na boses, anong uri ng divine ability ito? Nangutya si Li Yunxiao, ito ang aking eksklusibo at natatanging pamamaraan, ang Golden Body Dharma Form. Ngayon, gagamitin kita para subukan ang talam nito. Sumayaw ng sabay-sabay ang 6 na braso. Damang-dama ang matinding kapangyarihang umaagos mula sa 6 na 9th grade 9th artifacts, kaya naging napakaseryoso ng ekspresyon ni Shang. Bumantong hininga ng malalim si Shang sa wakas at mahinahong sinabi, interesante. Noong una, talagang gusto kong makipaglaban sa iyo. Ngunit wala man lang akong 10% kumpiyansa na mahuhuli kita sa isang galaw. Inaasahan kong makipaglaban sa iyo ng buong galak sa susunod nating pagkikita. Bawi rin ni Li Yunxiao ang kanyang paningin. Habang bumabalik sa normal at sinabi, handa ako anumang oras. Ngunit tungkol sa katotohanang pareho tayong may hawak na super grade 9th artifacts, mas kakaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Ngumiti si Shang, syempre. Hindi ba tinaingatan natin itong lihim ng maayos? Tumalikod siya at naghandang umalis. Mabilis na sumigaw si Li Yunxiao, sandali. Nasaan si Jiang Ruobing? Lumingon si Shang at sinabi, nangako akong irorosas siya palabas ng lungsod. Ako ay isang taong may isang salita. Nangutya si Li Yunxiao, may isang salita. Naghahanap ka lang ng sarili mong kamatayan. Tingnan natin kung paano kayong dalawa makakatakas sa Red Moon City. Mabilis din siyang tumakas pataas, na nagbabalak na magsumbong muna. Bahagyang kumunat ang noo ni Shang at sumunod ng malapitan sa likod. Kahit na mas malakas ang kanyang kultibasyon kaysa kay Li Yunxiao, ang kanyang bilis ay medyo huli ng kaunti. Bago pa man makaputok ang dalawa mula sa ibaba, isang figure ang biglang bumaba mula sa ere at direktang sumugod patungo sa kanila. Itinuon ni Li Yunxiao ang kanyang tingin, ang tao ay ang mismong tagapagbantay ng ilalim ng lawa kanina. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon siyang nakatakot na ekspresyon, sumabog ang ilang pangunahing acupoint sa kanyang katawan, at wala na siyang buhay habang dahan-daang bumabagsak. Kumislap ang katapatan sa mga mata ni Shang. Habang dumaplis ang bangkay sa kanya, ang nakatakot na mukhang yun ay biglang ngumiti ng manlilibak at mabangis, na nagpadala ng isang di mailarawang panganib sa kanyang puso. Nang walang anumang babala, isang matindi at pumupunit na sakit ang biglang tumama sa kanyang tiyan, na para bang may bomba na biglang sumabog sa loob ng kanyang katawan, na nagdulot sa kanyang masuka ng isang bunganga ng dugo. Nagulat si Shang, na malubhang nasugatan ng walang malinaw na dahilan. Mabuti na lang, napakalakas ng kanyang demonic body, na mabilis na nag-aayos ng kanyang pisikal na anyo. Anong nangyari? Marahas ding nanginginig ang puso ni Li Yunxiao. Ang pag-atake ay napakakakatwa, na direktang sumabog mula sa loob ng katawan nang hindi nagpapakita ng kahit isang bakas ng spatial energy. Nagpakawala siya ng isang malamig na sanggol habang ang kanyang katawan ay naging kidlat. Hanggat tinai-elementalize niya ang kanyang katawan, kaya niyang ihiwalay ang lahat ng uri ng pisikal na pag-atake. Biglang huminto ng bahagya ang kanyang katawan habang isang misteryosong bilog ng tubig ang nabuo sa kanyang braso mula sa kung saan. Ang kanyang pagbabago bilang kidlat ay pilit na nasira, na nagbunyag ng kanyang tunay na katawan. Mayroon talagang isang eksperto na nakatago sa malapit na gumagamit ng water element martial skills. Ang kanyang mga mata ay naging mga kulay dugong buwan.
na malamig na nakatitig sa kanyang paligid habang mabilis na nahuhuli ang bawat maliit na pagbabago sa espasyo. Lumiliit ang kanyang mga pupil, at agad siyang itinuro ang isang direksyon, na sumisigaw, doon. Naghahanap ng kamatayan. Mabilis na nag-react si Shang. Pinalatag niya ang Armillary Sphere, na nagpadala ng isang umaagos na alon ng Starlight Force. Sa pag-lock sa rehiyong iyon ng espasyo, isang malabong, transparent na figura ang makikitang gumagalaw sa ere. Nang mapansin ang panganib, bahagyang gumalaw ang figura, na agad na nagpalapat ng isang higanteng water elemental spirit sa kanyang likod. Binuksan ng higanteng espiritu ang bunganga nito at umaatungal ng malakas, na marahas na pinalatag ang mga kamao nito sa lahat ng direksyon. Ang celestial star phenomenon ay sumabog bago pa man ito ganap na mabuo, at ang figura ay unti-unting naging nakikita. Natigilan si Shang sa pagkagulat, ikaw pala. Ang matanda ay nakasuot ng sutlang kasuutan, nakatayo ng matuwid tulad ng isang maingat na negosyante. Nagpakawala siya ng dalawang tuyong tawa at sinabi, hey, hindi ka pa nagbabayad para sa alak, nandito ang matandang ito para maningil ng utang. Ang matandang ito ay ang mismong tagapamahala ng Purple Tower, na casual na hinawakan at itinapon sa malayo ng isang martial emperor sa Red Moon City. Sinabi ni Shang sa isang malalim na boses, naiintindihan ko na. Ang alak na ininom ko sa Purple Tower ay may halo, kaya ang unang patama mo kanina ay nagpasabog sa natitirang enerhiyang iyon sa loob ng aking katawan mula sa loob. Pinaning kita ng matanda ang kanyang mga mata at ngumiti, maayos ang alak, ngunit nagiging problema ito kapag nakatagpo ako. Nasaan si Li? Ibigay mo siya, at maaari ka nang umalis. Nagtanong si Shang sa pagkagulat, Li, mula ka sa Death God Palace. Senior Zainam, pang-apat sa 8 statues. Ang boses ni Xiaoba ay lumutang mula sa dungeon sa ibaba, na sinusundan ng dalawang figura na sumusugod pataas ng sunod-sunod. Ngumiti nang nagtatagumpay si Xiaoba, haha, napakasarap sa pakiramdam na maging malusog muli. Mr. Shang, nagkita tayong muli. Nagtanong si Zainam, nasaan ang pangalawang kapatid? Nagpakawala si Ba Tianhu ng isang mapait na ngiti, na wala sa kanya ang Soul Devouring Banner at ang kanyang mga meridian ay ganap na nawasak. Ang patama ay napakatindi. Ayaw na niyang lumabas. Tumango si Zainam, kung ganon ay pahiwalayin muna siya sa loob habang bumabalik tayo para kunin siya mamaya. Ano naman kung nawalan siya ng trilyong-trilyong buhay na kaluluwa? Maaari tayong pumunta sa Soul Devouring Sect at mang-agaw pa ng marami para i-refine. Kailangan ba talagang maging napakasama ng loob? Bamantong hininga si Ba Tianhu, ang isang Pick Earth Grade Soul Slave ay hindi man lang nakaharang sa isang galaw ng espada ni Ning Qiwei. Ang patama ay napakalaki para sa kanya. Sinabi ni Zainam, tungkol sa lakas ni Ning Qiwei, natatakot akong ang panganay na kapatid lang ang makakapagpasuko sa kanya. Sumingit si Xiaoba, mga senior, hindi ngayon ang oras para magkwentuhan. Dapat muna tayong umalis sa Red Moon City bago mag-usap. Sumagot si Zainam, huwag magmadali. Naitatag ko na ang Inverted Heaven and Earth Illusion Array sa espasyong ito. Ang mga tao sa Red Moon City ay walang mapapansing mali sa maikling panahon. Una, huliin natin ang dalawang ito. Para makalabas ng lungsod, kakailanganin pa rin nating gamitin si Jiang Ruobing. Tumawa ng mahina si Xiaoba, mga senior, hindi ba't medyo hindi patas para sa atin na lamangan sila sa bilang? Malamig na kumahol si Zainam, hanggat natatapos natin ang misyon, anumang pamamaraan ay katanggap-tanggap. Talagang nagdadala ka ng kakahiyan sa ating 8 statues. Nakaramdam si Li Yunxiao ng kaunting pagkahilo at nagpakawala ng isang mapait na ngiti, kayo ring tatlo, wala akong sama ng loob sa inyo. At wala sa akin si Li o si Jiang Ruobing. Bukod dito, may sama rin ako ng loob sa Demon Beast na ito. Kumbaga, ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan. Dahil ang lahat ay kaibigan, bakit hindi niyo muna ako paalisan? Paalisan ka, nangutya si Zainam, dahil ang taong ito ay walang silbi, patayin siya. Xiaoba, ipaubaya mo sayo si Li Yunxiao. Kami ng panglimang kapatid ang hahawak sa Demon Beast na yon. Tahimik na nakikinig si Shang sa buong oras. Ang pumatay na hangarin sa kanyang mga mata ay lalong tumindi habang malamig niyang sinabi, naghahanap ng kamatayan. Habang mahigpit na hawak ang Armillary Sphere sa kanyang kamay, agad siyang tumalon sa labanan.
Ang tatlong iba pa ay naging tatlong sinag ng liwanag, na naghiwalay para atakihin silang dalawa. Sa isang pikit mata, lumipad si Xiao Ba diretso kay Li Yunxiao at ngumiti, ngayon ay isang one-on-one na sa pagitan natin. Sa wakas ay maiuturing na itong isang patas na duel. Laging akong curious kung gaano ka talaga kalakas. Tumawa ng malakas si Li Yunxiao, isa ka lang namang 6-star martial honor, gaano ka kalakas? Nag-aangkin kang isang mamamatay tao na may espiritu ng martial path, napakarepinado at elegant. Talagang hindi angko ara sa iyo na makipaglaban sa akin. Kumurap si Xiao Ba, may puntos ka dyan, ngunit nakatanggap ako ng mga utos na patayin ka. Anong dapat kong gawin? Ngumiti si Li Yunxiao, paano kung ganito? Ang pisikal na pakikipaglaban ay walang elegance. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang literary duel? Isang literary duel. Interesante, sinabi ni Xiao Ba, ngunit kung matalo ka sa literary duel, papayagan mo ba kung patayin ka? Tumawa ng mahina si Li Yunxiao, haha, wala pa akong nakikitang sino mang tumalo sa akin sa isang literary duel. Pangalanan mo ang hamon kahit paano mo gusto. Nag-isip si Xiao Ba sa isang sandali, paano kung ganito? Gawin nating simple at mag-duel gamit ang rhyming couplets. Kapag hindi mo ito may parehas, talo ka, at ang talo ay mamamatay. Tumawa ng malakas si Li Yunxiao, kapag matalo ka, papayagan mo ba kung patayin ka? Kumunat ang noo ni Xiao Ba, syempre. Ang pangalan ko ay Xiao Ba, ngunit kilala ako bilang Eightfold Genius. Papayag ba ako rito ng walang tunay na talento? Sige, magsimula ako sa isang mababang pagtatangka. Nag-isip ng maikli si Li Yunxiao at sinabi, makinig ng mabuti. Ang unang linya ay, malungkot ang isip, huwag mo namang istorbo. Ang pangunahing kahulugan ay, ang aking puso ay hindi nasisiyahan, huwag akong abalahin. Agad itong itinapat ni Xiao Ba, masama ang pakiramdam ng katawan, mahigpit na iwasan ang gulo. Ang kahulugan ay, ang aking katawan ay gel-ing, huwag maghanap ng away. Ang patuloy na gumugulong na mga alon ng enerhiya ay patuloy na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Sa kabilang banda, silang tatlo ay nakakulong sa labanan, na nagdudulot sa buong kabundukan na marahas na gumalaw. Inilibot ni Xiao Ba ang kanyang tingin sa labanan, upang makita lang si Xiang na idinilat ang kanyang mga mata habang ang divine light ay pumutok, na direktang nagwawasak sa itaas na torso ng higanteng water elemental spirit gamit ang dalawang sinag ng maliwanag na liwanag. Sa inspirasyon sa lugar, malakas na nag-awit si Xiao Ba, ulo ng demonyo, nakatakot na mukha, baril pumatay ng dalawang sinag ng malamig na liwanag. Ang kahulugan ay, ulo ng demonyo na may nakatakot na mukha, na pumapatay ng dalawang sinag ng malamig na liwanag. Itinuro ni Li Yunxiao si Zainam. Sa sandaling ito, formal na gumagawa si Zainam ng mga hand seal para ibalik ang katawan ng higanteng water elemental spirit habang inaabot ang kamay para sumalakay kay Xiang. Ngumiti si Li Yunxiao at sumagot, katawan ng tao, mukha ng multo, sundot, lumabas ang isang ulo ng pagong. Ang kahulugan ay, katawan ng tao na may mukha ng multo, na isinusundot ang isang ulo ng pagong. Ba, bastos na nilalang. Dumura si Xiao Ba, na ang mukha ay puno ng paghamak habang sinabi, ang mga rhyming couplets ay noong una ay isang eleganteng bagay. Paano ito naging napakadumi sa sandaling lumabas sa iyong bibig? Noong sandaling yun, ang armillary sphere ay lumipad palabas sa kamay ni Xiang, habang ang mga celestial stars ay nagsimulang magbago at ang kapangyarihan ng mundo ay kumalat. Hindi mapigil ang magpuri ni Xiao Ba, habang nag-iinat sa lahat ng direksyon, isang galaw ang tumusok sa silangan at kanluran, na nagpapabago sa mga celestial stars. Ang kahulugan ay, umaabot sa lahat ng dako, ang isang galaw ay sumasaklaw sa silangan at kanluran, na nagtatanghal ng mga bituin sa kalangitan. Nagulat sina Zainam at Ba Tianhu, na mabilis na napaatras sa ilalim ng presyon ng kapangyarihan ng mundo. Sinabi ni Li Yunxiao ng mahinahon, kaya ko ring maging elegante. 3 tuktok at 5 bundok, kalahating galaw ang sumasaklaw sa timog at hilaga, na dumudurog sa 2 maliliit na multo. Ang kahulugan ay, 3 tuktok at 5 bundok, kalahating galaw na tumatakbo mula timog hanggang hilaga, na dumudurog sa 2 maliliit na multo. Mali. Paulit-ulit na umiling si Xiao Ba, kahit na maayos ang couplet, parang kakatwa pa rin. Hindi na natin pwedeng patuloy na gamitin ang eksena sa ating harap bilang mga couplets.
Kailangan nating mag-isip ng orihinal at sumagot mula sa wala. Haha, kung ganun ay sasiyahan kita. Makinig ng mabuti. Nang walang pinapaltang beat, malakas na binigkas ni Lee Yunxiao, 3 talento. Langit, lupa, at tao. Natigilan si Xiao Ba. Ang couplet na ito ay tila simple, ngunit sa isang pikit mata, na-realize niya sa pagkagulat na imposibleng itapat ito. Dahil ang unang linya ay gumamit ng numerong 3, ang pangalawang linya ay hindi na ito pwedeng ulitin. Bukod pa rito, pagkatapos ng salitang 3 talento, mayroon lamang 3 salita, na nangangahulugang anumang numero ang gamitin para sa sagot, ang mga kasunod na salita ay alinman sa lalampas o kukulangin sa 3. Agad na natulala si Xiao Ba, 3 talento. Langit, lupa, at tao, ito ay simpleng hindi maipaparehas. Sinabi ni Lee Yunxiao, walang anumang bagay sa ilalim ng langit ang hindi maiipaparehas. Talo ka. Tumangging tanggapin ito ni Xiao Ba, maliban na lang kung kaya mo itong itapat sa iyong sarili, hindi ito itinuturing na panalo. Ngumiti si Lee Yunxiao nang walang pakialam, makinig ng mabuti. Isang suit, 10,000 baraha. Ang sagot ni Lee Yunxiao ay gumamit ng isang suit mula sa mahjong, isang suit, na maaari ding mga hulugang isang suit ng 10,000 baraha. Nakaramdam si Xiao Ba ng pagkahilo, hindi ka ba pwedeng maging mas elegante ng kaunti? Bahagyang ngumiti si Lee Yunxiao, kung gusto mo ng elegance. 6 na linya, sine, cosine, at hypotenuse. Nakabukas ang bibig ni Xiao Ba, na nilabasan ng malamig na pawis sa kanyang noo. Nakaisip talaga siya ng ilang mga sagot sa absolutong couplet na ito. Tumawa ng malakas si Lee Yunxiao, haha, mayroon ding 4 na panahon, tag-init, taglagas, at taglamig. Natigilan si Xiao Ba, tsaka nangutya, ang isang taon ay may 4 na panahon. Tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Nasaan ang tagsibol?